Isang magandang hapon po mga kababayan. Nag-celebrate, pinagdiwang po ng Kingdom of Jesus Christ ang kanilang 39th founding anniversary at tuloy na tuloy po ang kanilang selebrasyon kahit na hindi po nila nagamit ang kanilang cathedral dahil nga sa operation ng atin pong PNP. At meron silang special na guests of honor. Yan po. In the person of Inday Sara Duterte, ang kanilang dating mayor sa Davao City. By the way, mga kababayan, pasensya na po, hindi po tayo makabanat dahil tulog na po ang aking mga kasambahay, kaya hindi po natin mai-full volume ang ating bunganga. Yan po. So, but anyway, gusto ko pong pasalamatan at i-shoutout ang mga tagapakinig at mga nanonood po sa aking video. Please subscribe po sa aking channel. Kahit po maliit lang pero lumalaki din po. Dahil po sa inyong tulong, lumalaki ang ating bilang ng mga subscribers at followers. Maraming salamat. I appreciate your support sa aking channel. Gusto ko nga pong i-focus sa pagdalaw ni VP Sara Duterte sa Kingdom of Jesus Christ sa kanilang 39th anniversary. Kahit nandyan yung mga kapulisan ay tuloy pa rin ang kanilang pag-celebrate ng kanilang anibersaryo. Nag-celebrate sila na wala yung kanilang leader, wala doon yung kanilang pastor dahil pinaghahanap ng ating pulisya dahil sa mga patong-patong na kaso laban sa kanya na naihain sa Davao at sa Maynila. Kitang-kita po na talagang very sympathetic ang Vice President natin. Kitang-kita po na parang mas may concern siya sa mga maliit na miyembro ng KOJC kaysa sa mga taong bayan. Kung naalala po ninyo, nung bumabagyo ng Karina, umalis po siya. At iniwanan niya ang kanyang obligasyon para sa bayan. Ngayon, nandun siya ngayon sa Davao. Pumunta siya sa Davao to join the members of KOJC para i-celebrate ang kanilang anibersaryo. So, maliwanag na mas malakas ang mga tao ni Kibuloy kaysa sa ating mga taong bayan. Mas malakas sila sa kanya. Mas inuuna niya ang mga tao ni Kibuloy kumpara mo po sa taong bayan. Alam niyo po, ang ating Vice President ay iniluklok, ibinoto ng taong bayan para maging pinuno ng ating bansa mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Hindi lang sa maliit na grupo ng isang religious organization. Lumalabas po dito na mas paborito niya po ang mga tao sa Davao City, sa mga tao ni Kibuloy. Sa sitwasyon po ni VP Sara Duterte, para sa akin, maling-mali yung kanyang ginawa. Mali po yan. Dapat ang isang public servant, alam naman niya na ang kanyang pinuntahan ay grupo na kung saan ang kanilang pinuno ay pinaghahanap ng batas dahil sa mga kaso. Dahil sa mga violations na nagawa niya. At may mga akusasyon laban sa kanya.
ang dating po niyan ay parang she is condoning. Parang okay lang sa kanya na yung tao na yun nakagawa ng mga kasalanan sa batas. Para pang lumalabas na pinapanigan niya. Hindi yun tama. Mga kababayan, maliwanag naman na mali yung ginawa ni BP Sara. Dapat nasa gitna lang siya. Dapat neutral lang siya. She should stay in a neutral ground. Dahil isa siyang public servant. Pinili ng mga tao para maglingkod sa buong Pilipinas, hindi lang sa Davao City. Well, sa ginawang aksyon ng Vice President, pinapakita lang nito na nababagay lang siya sa posisyong mayor. Dahil kung ikaw ay mayor, maliit lang na grupo o komunidad ang iyong tinututukan, ang iyong inaalagaan. Kagaya nga po ng kanyang pagkalinga sa mga tao ni Kibuloy. Maliit lang na grupo po yan. Pag ikaw ay isang vice president, dapat saklaw mo ang mga tao mula Luzon hanggang Mindanao. Ganun yun. Yung kanyang pagbisita sa ika-39th anniversary ng Kingdom of Jesus Christ ay para sa akin is a wrong move. Pagpapakita po yan ng pagiging bias. May kinikilingan siya. Inaayunan niya ang grupo ni Pastor Kibuloy. At sa tingin po ng karamihan ay talagang she is consenting yung ginawa na kalukuhan ng pastor na yan. Dahil ang dami po niya mga kaso na tinatakasan ngayon. Iniiwasan ngayon. Kaya wrong move para sa akin. Ang ginawa ni Sara Duterte, ang pagpunta doon ay maling-mali para sa isang inihalal, para sa isang lingkod bayan. Dapat maging neutral tayo, hindi tayo nakikialam. Dapat sa gitna tayo kahit kaibigan mo pa si Kibuloy. Dapat wag mong ipakita sa taong bayan na pumapanig ka sa isang pinaghahanap ng batas. Maling-mali yan. BP Sara Duterte. So mga kababayan, alam na natin. Alam nyo na sa 2028. Siya ay nababagay sa pagkamayor ng isang syudad lamang sapagkat ang kanyang kinakalinga, ang kanyang tinututukan ay ang mga tao ng KOJC. So ibig sabihin, ang mga tao lang ng Davao City, ang kaya niya pong pagtuunan ng pansin at nakakalimutan niya ang kanyang obligasyon sa taong bayan, sa mga Pilipino across the country. Yan. Nakakatawa din ng kanyang sinabi sa kanyang talumpati. Parang hindi po maganda sa aking pandinig yung sinabi niya. I will always be with you in your darkness. Yung mga tao ni Kibuloy ay nasa kadiliman. Parang niya pong sinasabi na sasamahan ko kayo sa kadiliman na inyong kinaroroonan. You know what? There's other way of saying. May mas better na way of saying it. Para hindi po maganda yung pagkakasabi niya. I will always be with you in your darkness. Inasamahan mo sila sa kanilang madilim na paligid. Sila ba ay pinangungunahan ng isang pinuno na namubuhay sa kadiliman? Well, siguro nga, talagang sympathetic po niya. Yan po sana ang dapat niyang sinasabi. Ipakita niya
ang kanyang concern sa taong bayan. Pero iba, pinapakita niya sa grupo ng isang puganting pastor. So kung yan lang makakaya mo, BP Sarais, mas magandang mag-resign ka na lang. Dahil hindi mo pala kayang tugunan, hindi mo pala kayang panagutan ang iyong obligasyon sa buong Pilipinas, sa taong bayan. Kung magsalita ay pabor sa maliit na grupo lang ng mga tao. Parang pangmayor nga. Ulitin ko na naman. Nababagay nga siya na maging isang mayor, hindi pagka-presidente. Dahil ang pagka-presidente, ang obligasyon at responsibilidad ay napakalaki. The scope of responsibility is so big. Nakita na po natin ang kanyang tunay na pag-uugali, ang kanyang tunay na asal. At kitang-kita po natin na hindi niya po kayang gampanan ang kanyang obligasyon sa pagka-vice presidente. So paano na lang? Kung siyang naging presidente, di wala na. Mas malaking obligasyon ang trabaho ng isang presidente. Hindi po niya kaya. Para sa akin lang, hindi niya kaya ang trabaho ng isang pangulo. Dahil ito ay malawakang obligasyon para sa taong bayan. Hindi niya kayang gampanan. Mabuti pang mag-mayor na lang siya, balik siya sa Davao City. Siguro okay lang sa kanya yan, para sa mga tao ni Kibuloy. Since wala nang pinuno ang mga KOJC, baka pwede siyang pumalit or palitan niya ang kanyang kaibigang pastor na nagtatago hanggang ngayon. I will always be with you in your darkness. Yan ang sinabi ng Vice Presidente. So pare-pareho na sila. Living in darkness. Ang mga misguided, ang mga misled na tagasunod, mga blind followers ni Kibuloy. Mga kababayan, gamitin po natin ang ating yutak sa 2028. Pagpapatuloy niya ang kanyang ambisyong maging Pangulo, mahirap po yan. Dapat gumawa tayo ng paraan para hindi po manaig ang ambisyong ito. Hindi po natin papayagan na makabalik ang pamilyang ito sa poder dahil wala po silang nagawang maganda at sobrang kanilang pagsira sa ating bayan. Hanggang dito na lang po ang aking maikling talakayan at reaksyon. Sana po'y magkaisa po tayo para labanan ang mga masasamang elemento ng ating lipunan. Marami pong salamat.